Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Nandito naman tayo sa ating channel Gabs Romano upang mamahagi ng pamamaraan kung paano magpatayo ng inyong bahay. Ang aking pong ibinabahagi sa inyo ay base sa aking experience at saka technical knowledge. So, ang tanong dito ay kung alin po ba yung mga dapat mauna mula excavation hanggang tuloy lang tayo muna sa poste o hollow block or CHB. Kasi pagdating po sa wall at saka sa poste, kadalasan po tinatanong kung alin po yung nauuna, kung poste po ba o yung hollow block o yung wall. So mahirap pong i-compare yung dalawang member ng isang bahay dahil hindi po pwedeng sabihin na compare natin yung isang structural member sa not structural member. Hindi natin pwedeng compare yung dalawa kasi isa sa pinaka-importanting member ng isang bahay ay yung poste. While yung wall, importante po siya pero hindi po ganong kasing kapareho ng sa poste na kinakailangan talaga na sundin yung pinaka-design criteria. Kadalasan po nauuna yung poste para lang maibigay yung credibility or yung tamang sukat at saka yung tamang detalye ng isang poste. Pagka naman nauna po yung wall, as long as ma-maintain ninyo yung credibility ng isang poste, kahit po mauna yung wall, wala pong problema yon. Huwag po ninyong isa-sacrifice yung sizes, yung pinaka-specification ng isang poste kung pag-usapan lamang po ay yung pader or yung wall. Kaya marami pong reason kung bakit nauuna yung pader kaysa sa poste. Mas marami din pong reason kung bakit nauuna yung poste kaysa sa pader. So, yung pinakauna pong reason doon is that yung poste is a structural member while yung wall is not a structural member. Kaya po pagka gano'n na po, ang nagiging dahilan, mas pina-priority po natin yung poste kaysa sa wall. Nevertheless po, kung ma-maintain pa rin po talaga natin yung pinaka-design ng isang poste, pwede naman pong mauna yung wall. Ano pa ba yung ibang kadahilanan kung bakit dapat mauna yung poste o dapat mauna yung wall? So, pagrarambulin ko na po yung mga ibang reasons. So, aside from knowing dun po sa ibang mga vlogger kung ano dapat ang mauna, meron pa pong mga dapat na i-consider. Katulad ng una, yung mas economical po kung uunahin yung pader when it comes to building a home or a house. Kasi nga, pagka po nauna po yung pader, so makakatipid po tayo sa poste, yung forma ng poste, dahil iipitin lang siya. At saka yung biga, pagka ikinabit na yung biga, makakatipid po siya sa shoring at saka sa formwork, sa pinakasepo niya, sa pinakailalim, tatanggalin na po yun dahil meron na po tayong pinakapader or wall. Dahil nga nakatipid na tayo doon, kailangan pa rin po ma-maintain pa rin yung size ng poste. Pagka po kasi naiba na yung size ng poste at hindi na kaya na ipitin o mas malaki na yung poste compare doon sa wall na para ipitin lang, so mapipilitan po tayo na unahin talaga yung poste dahil baka po mag-suffer yung pinaka-section ng isang poste. Pangalawa, minsan po nauuna yung poste dahil meron po silang available na formworks. So, karamihan sa mga contractor, meron na po silang formworks na eksakto na yung sukat. So, magiging sagabal po yung wall para ilagay siya. Kaya, mauuna po yung poste. Another one is, nauuna yung poste dahil depende po sa finishing. Halimbawa, tempered glass po yung exterior wall niya. And then, yung loob po is drywall partition. And then, may part na mayroong aluminum and glass. So, ibig sabihin mo, talaga kung kailangan niya yung poste compare sa wall kasi hindi naman CHB yung gagamitin niyang wall. And the last one na pwede kong ma-share is that inuuna po yung poste sa kadahilanan pong yung iba pong nagpapatayo ay naglo-loan po sa bangko. So, para po makatipid po or mabawasan na ng konting labor and material cost sa paglalagay ng pader, iniiwan na po nila yung pader para mabilis na umabot sa roofing yung isang bahay para makapag-release po yung bangko ng budget para po magtuloy-tuloy yung kanilang bahay. So, hindi lang po
doon sa design, doon din po sa makakatipid, at the same time doon din po sa budget. So, ano-ano po ba yung dapat natin unahin pag mag-uumpisa na tayong magpatayo? So, consider po natin yung isang pundasyon. Halimbawa, mag-start po tayo doon sa excavation. So, halimbawa, ito po yung pinaka-ground line niya. So, ito yung pinaka-lupa niya. Tapos, tagukay po tayo ng umaabot ng, let's say, nasa 1 meter. Pagkatapos po natin mag-excavation, nakita na natin yung pinakakatigasan ng kanyang lupa. So, maglalagay po tayo ng gravel base, or pwede sabihin natin G1. So, meron po tayo ritong G1 na, let's say, meron siyang height na 2 inches bago po ilagay yung pinaka-parilya ng isang poste. Pagkatapos nyon, dapat po yung ibabaw ng G1 po natin nakaangat po at least ng mga 3 inches mula ilalim ng puting. Kailangan po umabot man lang ng covering sa ilalim ng 3 inches. So, kung 3 inches po ito yung 3 inches, ito po yung pinaka-parilya niya. So, ito yung bakal niya. Okay. So, pagkatapos po natin ilagay yung pinaka-parilya, siyempre po lalagyan po natin to ng support para hindi po siya dumikit. Okay? So, pagkatapos po natin lagyan ng parilya, itatayo na po natin yung poste. Ito po yung ating poste. Halimbawa, meron na tayong poste. Ito. So, i-bend po natin itong poste natin dito na para po siyang duck. Tawag siya ni duck foot, or para siyang nakabisaklat na paa. Yung pinaka, bent niya, nakabisaklat siya rito. And then, itatali po yan dito sa mga rebars niya ron. So, pagkatapos po natin ilagay yan, lalagyan na po natin ito ng anilyo. So, lalagyan natin ng anilyo. Pagkatapos po niyan, apakahirap po lagyan ng isabay yung bakal dito sa tie beam. Halimbawa, gusto niyo lagyan na ng tie beam dito. May hukay na rin po ito, kasama po sa hukay. Ito po yung para sa tie beam na hukay, dahil ito yung pinaka-ano niya, ground line niya. So, halimbawa po, nandito po yung tie beam. Meron din siyang anilyo. So, assume po natin na nasa center yung poste natin na to. Sa may poste pa ron sa kabila, meron pa rin itong poste sa kabila. So, pagkatapos po nating nailagay ko na po pala to, dapat po pala buhusan po muna natin itong puting. So, okay. So, ang puting, yung pinakakapal ng puting, lagyan po natin, sabihin natin nasa 12 inches po siya. Pataas. So, minimum po 12 inches. Tapos, ito nabuhusan na po natin to. Yung pinakaputing. Ito pong anilyo natin na to, yung pinaka-tie beam natin na to, usually po, nag-aabang na lang tayo rito. Habaan nyo lang ng konti yung abang. Ito po ay para sa tie beam. Sabihin na po ang tie beam natin, pagka po binuhusan natin, ang pinaka-ano niya is 30. Tapos, yung pinakalalim po ng sa natural ground line, sabihin na natin na 20. So, ito pa example ng pagkasunod-sunod ng pagtatayo ng mga member ng isang bahay. So, pagkatapos po nating ilagay yan, ay pwede na nating ilagay yung forma. So, ito pong pampo, itong yung sa tie beam na bakal na to, usually binubutas po natin yan dahil sa dito doon sa pinaka-forma. So, sabihin na natin na popormahan po ito. So, popormahan natin ito. Yung pinaka-poste mula sa baba. So, bubuhusan po natin yan.
Pwede po nating ilagay na hollow block dito pagkatapos po nating buhusan ito. So kailangan po pagka binuhusan natin, let's say binuhusan po natin ito rito hanggang dito lang. Bago po tayo magbuhos, lalagyan po natin ng abang dito. Yan. Kung diretso na, diretso na. Parang katulad ng abang dito. Kung ano ginawa niyo po dito sa tie beam, ganoon na rin po abang natin dito sa stiffener. So in case, lalo na po importante ito kung medyo mataas po yung tambak. Kung mapapanood niyo po yung kung saan dapat ihinto yung buhos. So hanggang dito lang yung buhos. So meron po ako kung hanggang saan pwedeng ihinto yung buhos ng poste. So ngayon dahil po may abang po rito, pagka nag-hollow block po kayo rito, nasan ba yung tie beam? Ito yung tie beam. So pag nag-hollow block po kayo rito, so sa kanya lang po buhusan yung nakadoon sa flooring para po. So yung iba hindi na nilalagyan ng ng stiffener to kasi yung parang ipinapatong na nila sa hollow block. Kasi pag pinatong na nila sa hollow block yung pinaka-flooring nila, so pinapatong na nila rito. So nilalagyan na, inaabot na rito. Kaya nilalagyan ng bakal dito. Then kapag ano na lang, so ito yung pinaka-bakal niya. So pinapatong na lang. Pero yung iba naman nilalagyan po ng mismo beam ito. So minsan dalawa lang stiffener, C-type dahil flooring lang naman siya dito sa ground. Nakapatong naman siya sa ground. Now, okay. So pagkatapos natin ditong ilagay kung saan man huminto yung poste, ang susunod po natin is yun nga, yung pinaka-issue na natin na alin ba dapat ang mauna, pader or poste. Halimbawa, ito po yung wall, ito yung poste. So, alin po yung dapat mauna dyan? Sinabi na po kanina yung mga reasons kung ano yung dapat mauna. Kaya, halimbawa po, nauna po yung wall. So, uunahin na po natin yung wall. So, example lang po ito. So, wag lang po kalimutan pagka merong ganyan, yung pinaka-bakal niya rito na galing dito sa hollow block. So, tusok lang po ninyo doon. So, every 3 layers po. Every 3 layers. So, para po pagka binuhusan yung poste, okay na po. So, meron din siyang dyan. Siguro po hanggang dito lang po tayo dahil naipaliwanag naman yung iba pang mga reason kung bakit dapat mauna yung pader or bakit kailangan mauna yung poste. Meron po kasing iba't ibang pamamaraan yung foreman kung saan po siya makakaluwag, kung paano niya ididiskarte pagpapatayo ng bahay. Yung iba kasi merong gamay-gamay yan kung ano yung gamay niyang gawin, as long as yung pinaka-importante, ang ulit-ulitin ko, na hindi po dapat mabaliwala yung design criteria o yung tamang detalye ng mga structural members ng inyong bahay. So, next time ay magkita-kita po ulit tayo dito sa ating channel Gabs Romano. At kung sa tingin nyo po ay nagustuhan nyo po ang ating video ngayon, so paki-like po, paki-subscribe, and paki-hit na rin po ang notification bell. Maraming salamat po.